Samantala, sa kabilang dako, ang pangkat ni Akima ay naglalakbay sa kabundukan. Hindi nagtagal at nakatagpo sila ng isang bitag. Agad na humanda ang lahat para sa posibleng labanan, at nang matrigger ang mekanismo, natuklasan nilang ito ay isang tripwire na nakakabit sa isang barrage ng mga sibat. Maraming ganitong uri ng bitag na nakakalat sa paligid, ngunit hindi ito mukhang uri ng bitag na itinanam ng ordinaryong mga mangangaso. Ang mga bitag na ito ay mukhang para sa mga tao. Tinanong ni Sean kung nasaan ang trigger, ngunit umiling ang gabay sa grupo. Ang mga baging sa ilalim ng kanilang mga paa, ang mga sanga sa itaas, anumang bahagi ng paligid ay maaaring bahagi ng mekanismo. Ang pagsunog sa buong lugar ang tanging paraan upang maalis ang mga ito, at sa isang sandali ay naisip pa niyang lumihis ng daan. Ngunit bago pa man makapagpas siya ang sinuman, humakbang pasulong ang tikirang mangkukulam at binunot ang kanyang espada habang sinenyasan ang lahat na umatras. Sinubukan pa siyang pakalmahin ni Kiko Matos na nagbabala na masyado itong mapanganib. Halos hindi niya kayang panuurin, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, lahat ng bitag ay nahati sa dalawa, at ang buong lupain sa harap nila ay nagbago. Nagpatuloy siya at pinutol din ang lahat ng nakapaligid na baging. Nasiyahan sa kanyang ginawa, bumalik siya sa grupo at casual na ipinaalam sa kanila na malinis na ang daan. Bumukas ang bibig ni Akima at naisip niya na ang Taikrang ito ang mismong uri ng puwersa na inaasahan mula sa isang ipinadala ng kanyang kamahalan. Nagpatuloy ang grupo, bagamat hindi pa rin makapaniwala si Kiko Matos. Dali-dali niyang pinuri ang lahat para sa kanilang pambihirang kasanayan, ngunit pinutol siya ng mangkukulam, na walang interes sa papuri. Ang gusto niya ay isang paliwanag. Bakit may ganitong uri ng bitag sa kabundukan? Malinaw na hindi ito para sa pangangaso ng hayop. Nag-atubili siya sandali bago inamin ang katotohanan. Ang mga bitag na ito ay talagang idinisenyo para sa mga tao. Habang mas umaakyat sila sa bundok, mas marami silang matatagpuan. Sa katunayan, ang bundok na ito, na tinatawag na bundok ng kulungan, ay mayroon pang ibang pangalan bundok ng bitag. Ang mga henerasyon ng mga Panginoon ang nag-iwan nito, lahat ay may iisang layunin, ang pigilan ng kaharian ng Wolfheart. Ang pagbubunyag na iyon ay ikinagulat ng grupo. Lumalabas na ang kabundukan ay umaabot mula sa baybayin hanggang sa mga guho ng lumang banal na lungsod, na bumubuo ng isang likas na hangganan sa pagitan ng dalawang kaharian. Sa kabilang panig ay ang kaharian ng Dawn. Ngunit ang tunay na problema ay ang kabundukan. Mula sa timog, mukhang isang matarik na pag-akyat, ngunit sa katotohanan, ang Dalasdis ay sapat na banayad kaya ang pagbaba ay mas madali kaysa sa inaakala. Ginawa nitong perpektong ruta para sa mga kalapit na mandarambong, mga ngaso, at mga refugee, na lahat ay madalas tumatawid sa teritoryo ng Dawn, na nag-iiwan sa mga lokal na mamamayan sa patuloy na pagkabalisa. Para sa mga lokal na Panginoon, ito ay isang patuloy na sakit ng ulo. Ngunit sa halip na palakasin ang depensa, nakaisip sila ng itinuring nilang mas permanenteng solusyon, na simpleng pag-abandona sa buong lugar. Iyon ang mas ikinagulat ng grupo. Sa halip na ipagtanggol ang kanilang sariling lupain, isinuko na lamang ito ng mga pinuno. Nagkibit-balikat siya, na ipinaliwanag na walang pagnanais ang mga maharlika na akitin ang atensyon ng hari sa issue. Tutal, hindi naman sila ang mga desperadong nahihirapang mabuhay sa kabilang panig ng bundok. Hindi tulad ng mga refugee ng Wolfheart, mayroon silang luho na simpleng manirahan sa ibang lugar. Kaya, pagkatapos nilang sarhan ang rehiyon, pinuno nila ito ng makakapal na baging, ligaw, na pananim, at walang katapusang dami ng mga bitag. Sa paglipas ng mga siglo, binago ng gawaing ito ang bundok sa kung ano ito ngayon. Habang sumusulong ang grupo, napagtanto ni Akima ang kabalintunaan ng lahat. Ang mismong mga taong nagtayo ng mga bitag upang pigilan ang mga tagalabas ay sila rin ang natrap. Inihiwalay nila ang kanilang mga kaaway, ngunit sa paggawa nito, nakulong din ang kanilang sarili. Gayunpaman, alam niya na hindi kailanman pipiliin ni Haring Roland ang gayong landas. Naniniwala siya na ang mga mata ni Roland ay laging nakatuon sa abot tanaw, laging lampas sa kung ano ang nasa harap niya. Hindi niya maisip na iniisip niya ito, ngunit gayunpaman, ang misyon ang nauuna. Kung mas maaga niya itong matapos, mas maaga siyang makakabalik sa kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, mabilis niyang tinunton ang kanilang hinahanap.
Kumalat ang excitement sa grupo. Ngunit bago pa man sila makasugod, sinenyasan sila ng tikirang mangkukulam na huminto. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na mag-isa siyang magmamanman sa unahan. Sa likod ng mga puno ay nakatayo ang isang abandonadong istruktura. Hindi ito maintindihan ni Akima. Ipinadala siya ng kanyang kamahalan upang hanapin ang isang bihirang mineral, kaya bakit nagmumula ang pinagmulan nito sa isang guho? Gayunpaman, lubhang interesado ang tikirang mangkukulam sa lugar na ito. Nang tanungin ni Sean kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na ang mga labi ng isang underground na sibilisasyon ay matatagpuan na nakakalat sa buong kontinente. Ngunit ang mas nakakaintriga pa ay ang script na natagpuan sa mga guhong ito. Gayunpaman, ang mga simbolong ito ay tila hindi ang kanilang wika, ni hindi rin ito kahawig ng mga karakter na isinapamantayan ng Federation. Kung isa sa alang-alang ang mga kasaysayan ng 4 na dakilang kaharian, hindi ba't sapat na itong nakakaintriga? Hindi masyadong naintindihan ni Akima ang kanyang sinasabi, ngunit si Sean naman ay nagsimulang mag-brainstorm. Minsan niyang narinig na binanggit ng kanyang kamahalan na ang 4 na dakilang kaharian ay orihinal na walang iba kundi mga nakakalat na nayon at maliliit na bayan, halos mga nakalimutang gilid lamang ng kontinente. Sa madaling salita, wala silang tunay na kasaysayan. Ngunit kung ang guhong ito ay hindi labi ng banal na digmaan, nangangahulugan ito na sa isang punto sa nakaraan, marahil isang hindi kilalang sibilisasyon ang nanirahan dito. Hindi pa handang magpadalos-dalos ang tikirang mangkukulam. Mayroon lamang isang paraan upang malaman, ibig sabihin ay kailangan nilang pumasok sa loob. Bago pa man sila makagalaw, may iba pang tumawag ng pansin sa isang malapit na batong tableta. Hindi tulad ng mga hindi pamilyar na simbolo sa mga guho, ito ay tila nakasulat sa kanilang sariling wika. Lumapit si Sean, binabasa ang mga salita ng malakas. Lupain ng banal na sumpa. Pumasok at harapin ang tiyak na kamatayan. Sa tabi nito, nakita nila ang isang tambak ng mga kalansay. Napaatras si Kiko Matos, nanginginig ang kanyang boses. Habang bumubulong siya, maaari bang ito ang sinumpang templo? Lahat ng mata ay bumaling sa kanya at tila may alam siya. Inamin niya na nakarinig lamang siya ng mga tsismis at lumang kwento na ipinasa sa mga henerasyon. Ang kwento ay nagsimula halos isang siglo na ang nakalipas. Noong panahong iyon, iniutos ng isang lokal na Panginoon ang isang malawakang pagsisikap upang pigilan ang mga mananakop ng Wolfheart na makalusot sa bundok. Naglagay ng mga bitag sa buong rehiyon, at sa isang bahagi ng daan. Isang ekspedisyon na napadpad sa lugar na ito habang isinasagawa ang kanilang misyon. Bigla, pinutol sila ng tikirang mangkukulam bago pa man siya makapagpatuloy. Pagkatapos ay sinabi niya, na malamang na nakahanap sila ng ilang kayamanan, inilabas ito ng palihim, at pagkatapos ay isinumpa ng mga Diyos, isa-isa silang namatay sa miserableng kamatayan. Pagkatapos ay tinuya niya ang mga ito, na sinasabing hindi talaga nagbago ang mga mortal. Ang parehong kalokohan mula sa mga siglo na ang nakalipas ay gumagana pa rin sa kanila. Kung siya ang tatanungin, ang buong kwento ay malamang na isang imbento, isang bagay na binuo ng mga Panginoon upang maitago nila ang anumang kayamanan na nakatago sa loob. Tungkol naman sa mga sinasabing biktima ng sumpa, malamang pinatay sila upang manatiling lihim ang lahat. Mabilis na umiling ang kalbong lalaki at ipinaliwanag na hindi sila agad namatay. Halos isang dekada ang lumipas at dahan-dahan silang namatay isa-isa. Gayunpaman, ang kanilang huling sandali ay sinasabing labis na masakit. Sinasabing natuklap ang kanilang balat sa kanilang mga mukha, baluktot ang kanilang mga ekspresyon sa sakit. Iyon ang simula ng alamat ng sumpa. Tiningnan muna ng mangkukulam na Tekira ang paligid para makasigurado, saka ipinatong ang kamay sa balikat ng kalbong lalaki at tinanong kung sigurado ba talaga siya. Isang tingin lang sa kanyang maskuladong braso ay kinabahan na ito, pero nanindigan siya sa kanyang kwento. Sinabing narinig niya ang lahat sa taberna, at sumampang hindi siya nagsisinungaling. Kung hindi sila naniniwala sa kanya, iminungkahi niyang magtanong-tanong sila sa iba. Idineklara niya na kung may mali man, malamang na may mali sa mismong tsismis. Samantala, iniisip ni Akima kung namatay ang mga lalaking iyon. Nang matagal na pagkatapos ng pangyayari, hindi talaga akma ang teorya. Palagay niya na hindi naman kakaiba ang pagsasabwatan ng isang kabalyero at isang Panginoon para ibintang sa mga taga-baryo,
pero ang patayin din ng kabalyero ay tila hindi malamang. Ang mga kabalyero ay maharlika pa rin, kahit mababang ranggo, hindi sila basta-basta papatayin ng walang paglilitis. Nag-aalala siya na baka talagang isang uri ito ng sumpa. May isang tao sa grupo ang nagbanggit ng ideya na bumalik muna sa bayan, baka makakuha pa sila ng karagdagang impormasyon bago sila magdesisyon kung ano ang susunod nilang gagawin. Tinitigan sila ni Kiko Matos nang hindi makapaniwala, nagtataka kung ano ang ibig nilang sabihin sa susunod na hakbang. Saka nagtanong kung dito na ba talaga sila pupunta mula pa sa simula, patungo sa sinumpang templo. Kinamot ng mangkukulam ang kanyang noo at inamin na hindi iyon ang eksaktong plano, nangyari lang ito. Saka siya bumaling kay Sean, nagpapaalala sa kanya, na bilang pinagkakatiwalaang bantay ng kanyang kamahalan, tiyak na hindi siya magbabalak na umatras ngayon, hindi ba? Para kay Sean, ang misyon na ibinigay sa kanya ng hari ang laging nauuna. Ngayong nasa harap na nila ang target, walang dahilan para umatras. Kaya ang susunod na hakbang ay malinaw na ang pakikipagharap sa sinasabing Diyos. Pero nagbabala si Sean na hindi sila basta-basta susugod ng hindi handa. Lumabas na, sinabi ni Roland kay Sean na maaaring may panganib habang papalapit sila sa kanilang pupuntahan. Ibinunyag na ang pangalan ng mangkukulam na Tekira ay Ross, at nagulat si Ross dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalayo na ang nalalaman ni Roland. Lumilitaw na, pagkaalis niya noong gabing iyon, nagkaroon ng pribadong usapan si Roland at si Sean. Inilatag niya ang dalawang posibleng sitwasyon, ang una ay kung ang pinagmulan ay nasa labas at kung iyon ang kaso, ang kailangan lang nilang gawin ay isara ang lugar at bumalik. Ang pangalawa ay kung nakatago ito sa isang underground na kuweba o abandonadong minahan at habang palalim ito, mas nagiging mapanganib. Kaya kung ang pangalawang senaryo iyon, kailangan nilang maghanda. Hindi iniisip ni Sean na nasa minahan sila pero sinabi niyang ang lahat tungkol sa lugar na ito ay tumutugma sa isa. Doon na dinala ng mga sundalo ang ilang protection. Binuklat ni Ross ang isa sa mga ito na nagtatakang sinasabing parang ordinaryong leather lang ito. Samantala, si Sean na nagbibihis na, ay nagsabing totoo yun pero hindi eksakto. Pinanood niya itong kunin ang kanyang bag at ilabas ang isang kakaibang maskara at guwantes at sinimulang takpan ang bawat siwang. Sinabi niya na ang maskara ang pinakamahalagang bahagi at ngayon lang ito naging hindi lang leather. Walang masabi si Ross, pero nakita ni Akima na nakakatuwa ito. Nagdesisyon si Sean na 5 tao lang ang papasok, ang iba ay may iwan. Bukod kina Akima at Ross, tinanong niya kung sino pa ang gustong sumama. Si Akima ay halos nakasuot na, pero hindi pumayag si Ross. Sinabi niya na dapat silang magtabi ng extrang set kung sakali. Tinanong ni Sean kung sigurado siya. Ipinaliwanag ni Ross na ang mga Judgment Army ay may mas mataas na resistensya. At paggaling kaysa sa mga ordinaryong tao, ang mga ordinaryong lason at sumpa ay hindi talaga umaapekto sa kanila. Dagdag pa, hindi siya naniniwala na ang isang 10 taong sakit na nananatili sa mga mortal ay makakaapekto ng malaki sa isang katawang tulad ng kanya. Itinuro ni Ross na ang pagsusuot ng mabigat na suit na iyon ay aktwal na magpapabagal sa kanya at magpapamanhid sa kanyang pandama. Kung talagang napunta sila sa isang sitwasyong walang labasan, iminungkahi niya na mas matalinong magkaroon ng extrang set na handa, na sinasabing mas mabuting bigyan ng backup crew sa labas ng pagkakataong iligtas sila. Si Akima naman, ay hindi maalis ang takot at nag-aalala kung talagang isang sumpa ito. Tinapik lang ni Ross ang kanyang chest plate. Sinabi niya na kung kayang harangin ng isang leather na baluti ang isang Diyos, kung talagang may Diyos na sangkot, hayaan siyang puntahan siya. Idineklara niya na pagkatapos makita ang milyon-milyong tekira na inilibing sa matabang kapatagan, ano pa ang posibleng isumpa sa kanila ng mga Diyos. Hindi sumagot si Sean, na nahimik lang siya sandali, saka bumaling sa grupo at sinabing oras na para umalis. Sa loob ng mga guho, maingat na humakbang ang grupo, umaasa lamang sa liwanag ng sulo para makakita. Nauuna si Ross, hawak ang espada, tinataga ang makakapal na baging na humaharang sa kanilang daan. Kung hindi dahil sa kanya, ang pababang bahaging ito pa lang ay maaaring umabot na sa kanila ng halos buong araw. Malinaw na sinauna ang lugar, pero iminungkahi ni Sean na hindi ito eksaktong tulad ng sinabi ni Kiko Matos. Sinasabing hindi lang ito isang sinumpang lugar na isinara pagkatapos ng isang insidente.
Sa palagay niya ay may mga taong pumupunta at umaalis dito matagal na. Tinanong ni Ross kung ano ang nagpapaisip sa kanya niyan. Ipinaliwanag ni Sean na may mga butas para sa sulo na inukit sa mga pader, at ang mga hiwa ay mas matalas kaysa sa kinakalawang na batong nakapaligid sa kanila, na mga senyales na mas huli itong idinagdag. Tinanong niya kung ito ay kanlungan lamang mula sa ulan, bakit pa mag-abala sa paglalagay ng mga sulo sa bawat 10 hakbang. Mabilis na nakuha ni Ross ang punto. Kung may kayamanan dito, imposibleng hindi maging interesado ang lokal na Panginoon. Baka hindi nagsisinungaling si Kiko Matos, baka nabaluktot lang ang kwento sa paglipas ng panahon. Ang talagang nakapag-alala sa kanya, ay ang bagay na ipinahanap sa kanila ni Haring Roland. Iminungkahi niya na maaaring iyon mismo ang kayamanan kung saan nakabatay ang tsismis na ito. Ibinahagi ni Sean ang pag-aalalang iyon, sinasabing kung may higit sa isang pinagmulan, sino ang nakakaalam kung ilan na ang nakuha sa nakalipas na siglo at kung saan ito napunta. Ayon kay Roland, ang bagay na ito ang susi sa paglikha ng araw, kaya hindi nila maaaring hayaang mapunta ito sa maling mga kamay. Pero sa ngayon, wala silang sagot. Ang tanging magagawa nila ay sumulong. Anuman ang ugat ng misteryong ito, mauunawaan lang nila ito kapag natagpuan nila ang pinagmulan. Biglang huminto si Ross. Tinaas niya ang isang kamay para pahintuan ang iba, sa kanya sinabi sa lahat na malapit na sila. Nasa mismong harap nila ang isang kumikinang na itim na pader. Binato ito ni Ross ng bato at kahit papaano ay tumagos ito. Hindi siya nagatubili at mabilis na pumasok. Sumunod agad si Sean at ang ilang sundalo ng unang hukbo. Si Akima ay naiwan. Sa loob ng isang segundo, nakatitig sa liwanag. Naalala niya kung ano ang pakiramdam bago niya tinanggap ang misyon ng hari, sinasabing akala niya noon ay matapang siya. Pero ngayon, nakatayo rito, halata na kumpara kay Sean o Ross, marami pa siyang kailangang gawin. Napagtanto niya na marahil ang takot ang pumihil sa kanya na tuluyang lisanin ang sleeping spell. Iniisip niya, hindi ito tungkol sa tungkulin o pag-aalinlangan, marahil ito ay takot. At pagkatapos, na parang naririnig muli ang boses ni Nightingale sa kanyang isipan, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Lumakad siya, pero madilim na madilim sa loob. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo. Palagay ni Ross ay narating na nila ang ilalim ng mga guho. Gayunpaman, hindi ito mukhang masyadong maluwag. Medyo nagulat si Sean na nakikita niya ang mga gilid sa ganitong kadiliman, pero ipinaliwanag ni Ross na hindi yun malaking bagay para sa isang tulad niya. Gumugol ka lang ng sapat na oras sa ilalim ng lupa, sabi niya, at ang iyong mga mata ay maaaring umangkop o mabulag, iyon lang yun. Saka siya bumaling kay Akima at tinanong kung gaano pa sila kalayo sa pinagmulan. Muling ginamit ni Akima ang kanyang kakayahan, at nagsimulang kumalat ang isang mahinang liwanag. Nagsimula siyang makakita ng parang mga alitap-tap na lumulutang sa hangin. Dahan-daang kumalat sa buong silid, na nagliliwanag sa buong lugar, maging ang mga tabletang bato ay nagsimula ng kumislap. Nanahimik ang lahat sandali, hindi alam kung ano ang nakita nila. Pagkatapos ay tinawag ni Sean ang pangalan ni Akima pero hindi ito sumagot. Medyo nag-alala si Sean at marahang niyang inalog ito. Kumurap ito at nagising, at narinig si Sean na nagtatanong kung okay lang siya. Tumanggo ito na nagsasabing okay lang siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na nakarating na sila. Tinanong ni Sean kung saan eksakto. Si Akima, na medyo natatarante pa, ay nagsabing nasa loob na sila ng pinagmulan. Nakatingin ang lahat sa kanya muling itinuro ang paligid nila at inulit. Ang buong lugar na ito ang pinagmulan. Samantala, sa Neverwinter, isang gwardya ang nagdala ng isang apurahang liham mula sa rehiyon ng Dawn sa mesa ni Roland at pagkarinig na galing ito kay Sean, sabik na sinabi ni Roland na buksan nila ito. Kakaiba ang laki ng pakete. Doon na bamulong si Nightingale at tahimik na sinabing puno ng papel ang buong bagay. Medyo nagulat si Roland at sinabing hindi niya akalain na umangat na ang kapangyarihan nito sa X-ray vision. Iwinagayway ito ni Nightingale at sinabing sana nga kung iyon ang kaso. Lumabas na pala, nang pumasok ang mensahero, isinuksok lang niya ang kanyang kamay sa pakete para pakiramdaman. Hindi iniisip ni Roland kung paano ito laging alerto, bagaman may pumasok sa isip niya, na nagpataka sa kanya kung kapag dumating si Evelyn na may bagong chaos drinks o dumating ang chef na may merienda, hinahawakan din ba niya ang mga iyon para makasigurado.
Ngayong naiisip niya, ang mga bahagi ng afternoon tea ay lumiit nitong mga nakaraang araw. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni ng isa sa mga gwardya ng hari ay kinumpirma nilang puno talaga ng mga papel ang buong pakete. Ang ilan ay lubusang natatakpan ng tinta. Kakaiba ang naramdaman ni Roland noong una pero agad niyang napagtanto na hindi ito basta-bastang mga sulat kundi mga bakas mula sa mga inukit na ibabaw. Sa pinakaibaba ng pakete ay isang liham. Habang inilalatag ng mga gwardya ang mga pahina sa sahig. Hindi siya naniniwalang magpapadala si Sean ng walang silbing bagay, kaya tiyak na mahalaga ang mga ito. Habang binubuksan niya ang liham, ito ang nakasulat. Mahal na kamahalan, natagpuan na ni Lady Akima ang pinagmulan na inyong hinahanap. Ito ay nasa isang lugar na tinatawag na Cage Mountain, na matatagpuan sa pagitan ng kaharian ng Dawn at Wolfheart. Gayunpaman, wala ito sa isang minahan, nasa loob ito ng isang sinaunang guho. Gayunpaman, kakaiba ang lugar dahil hindi ito tumutugma sa kilalang mga underground na sibilisasyon. Hindi rin ito kahawig ng arkitektura ng mga Tekira. Noong una, pinaghihinalaan nilang maaaring nanggaling ito sa demonyo sa ilalim ng karagatan, ngunit pinabulaanan ito ng natuklasan ni Akima. Lumabas na, lahat sila ay sumang-ayon na ang guhong ito ay gawa ng isang ganap na hindi kilalang lahi, at marahil isang sibilisasyong hindi pa nila naririnig. Sumakit ang ulo ni Roland sa pagbabasa ng lahat ng ito. Isang misteryosong sibilisasyon, na hindi pa naitala, at dating gumalaw sa lupain ng tatlong kaharian. Iyon ay balita na hindi pa naririnig maging ng Federation. Ipinapaliwanag niya na kung ang gayong grupo ay umiral noon, imposibleng hindi sila mapansin ng mga mangkukulam ng Tekira daan-daang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan lamang na kung tama ang mga natuklasan ni Sean, maaaring nabuhay ang lahing ito bago pa man ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa. Ngunit ang talagang bumabagabag sa kanya ay kung bakit labis na nahuhumaling ang mga taong ito sa mineral na uranium. Patuloy siyang nagbasa, at napansin ni Sean na ang mga nagtayo ng guho ay nag-iwan ng maraming mineral sa mababang pader na bato. Mayroong mga nilalang na iginuhit sa buong dingding, ngunit walang tumugma sa alinman sa iba pang kilalang lahi. Mula sa nilalaman, parehong naniniwala sina Ross at Sean na ang lugar ay maaaring isang uri ng lugar ng pagpaparusa. Ang istruktura ay nakatayo mismo sa ibabaw ng pinagmulan ng baging. Hindi lamang hinukay ng mga nagtayo ang bagay na hinahanap ni Roland. Inihurno nila ito sa mga ladrillo upang itayo ang sahig at dingding. At natagpuan ni Akima ang mga bakas ng elemento ng pinagmulan sa bawat sulok, maging sa mga mural. Sa paligid ng guho ay may mga kulungan at mga bantan ng buto, ang ilan ay mula sa mga kakaibang nilalang, ang iba ay mula sa mga nilalang na eksaktong katulad ng mga Verdugo mismo. Mukhang pinahirapan nila ang kanilang sariling uri gamit ang kapangyarihan ng pinagmulan na parang isang baluktot na alay upang palugurin ang kanilang Diyos. Nagawang isulat ni Sean ang maraming mural sa papel, ngunit binanggit niya na mabagal ang progreso dahil wala silang sapat na proteksyon na kasuotan para sa lahat. Naunawaan din iyon ni Roland. Dahil ang nakuha niya ay bahagi lamang nito. Hula ni Sean na aabutin pa ng 2 buwan upang tapusin ang natitira. Ngunit nagpahayag din siya ng pag-aalala tungkol sa mga sinabi ni Ross at kung paano hindi siya nagsusuot ng anuman sa protective gear. At mas malala pa, sinabi niya na ang mga lokal na unang nakahanap ng guho ay pawang namatay. Nagbabala siya na ang lugar ay malamang na mayroon pa ring nakatagong mga panganib. At ito mismo ang kinatatakutan ni Roland. Napansin ito ni Nightingale at tinanong kung ano ang nangyayari. Akala niya ay nag-aalala si Roland tungkol kay Ross at ipinaliwanag niya na kung sampin ang mga katawan ng mga Judgment Army, nilipat lamang sila sa isang bagong katawan at nagsasabing hindi iyon malaking bagay para sa kanila. Ngunit hindi nag-aalala si Roland tungkol sa mga sumpa. Nag-aalala siya tungkol kay Sean, Akima, at sa mga sundalong naruroon pa rin sa guhong iyon. Ayon sa kanyang unang plano, hindi sila dapat manatili roon ng matagal. Ang gusto lamang niya ay hanapin ang pinagmulan at kailangan nilang umalis agad ang lahat sa lugar na iyon. Ngunit si Sean, na malinaw na gustong tumulong, ay kusang loob na inukit ang bawat mural sa lugar. Malinaw na walang kamalayan si Sean sa kung ano ang maaaring gawin ng uranium, ngunit alam ito ni Roland. Uranium man ito o isang dinalisay na uranium, ang radiation na ibinubuga nito ay karamihan ay alpha particles, hindi mapanganib kung mananatili sila sa ibabaw.
Ngunit sa loob ng isang minahan, ibang usapan iyon. Alam niyang ang ilan sa mga radioactive na elementong iyon ay maaaring naroon na ng daan-daang milyong taon na nabubulok sa mas mapanganib na mga bagay tulad ng radon. Ang radon ay isang gas, may maikling half-life, at pinakamasama sa lahat, maaari itong malanghap. Kapag nasa loob na, maaari itong magsimulang sumire sa mga selula mula sa loob. Kaya naman ang mga kasuotang dinisenyo niya para sa ekspedisyon ay ganap na selyado. Sinadya upang pigilan ang mga nakakalason na elemento at gas. Ang mga activated charcoal filter sa mga maskara ay maaaring sumipsip ng radon at iba pang mapaminsalang sangkap ngunit pansamantala lamang. Sa kalaunan ay mawawalan ng kakayahang sumipsip. Habang mas matagal silang nananatili roon, mas mataas ang panganib. Sinumang tumutulong sa pagtala ng dingding ay maaaring humihinga na ng radon na lampas sa limit ng mask filter. Ang isiping iyon ay labis na nagpakaba kay Roland. Agad niyang tinawag si Honey, pagkatapos ay umupo at nagsimulang sumulat ng isang liham at sinabi sa kanya na ipahatid agad ang liham na ito sa koponan sa pamamagitan ng mensaherong hayop. Pagkatapos hamupa ang lahat, natagpuan ni Roland ang kanyang sarili na nakatitig muli sa mga sinulat na mural. May kakaiba sa mga ito na tumatak sa kanyang isipan. Bigla siyang humakbang pasulong at tinanong si Nightingale kung napansin niyang ang isa sa mga eksena ay mukhang familiar. Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay sinabi niyang hindi ito naiiba sa iba, mas madilim lamang, marahil ay mas maraming tinta sa isang ito. Bumantong hininga si Roland sa loob, iniisip na, oo, ang combat instinct at pagpapahalaga sa sining ay talagang hindi magkasundo. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na kumuha ng mapa ng malayong timog na teritoryo. Nang hawak na niya ito, inihambing ni Roland ito sa mural, at naroon nga, isang perpektong tugma. Ang pagkakaayos, ang mga marka, lahat ay magkatulad. Nagtataka siya, maaari bang nagkataon lamang ang lahat ng ito? Ngunit itinuro ni Nightingale kung saan dating naninirahan ang mga Sand People. Doon natigilan si Roland, nakatuon ang mga mata sa isang lugar na iyon. Kinilala niya na ito ay isang banal na lugar ng relikya na nagsasabing walang duda tungkol dito. Samantala, ang eksena ay lumipat sa isang madilim na piitan. Isang lalaking may hawak na latigo ang patuloy na hinahampas ang isang taong nakatali. Humakbang pasulong ang isa pang figure, sinabihan siyang tumigil. Tumayo siya sa harap ng isang babae at hiniling na sabihin nito kung nasaan ang banal na aklat. Idineklara niyang tapos na ang simbahan at walang dahilan para itago ito. Binalaan niya itong tumigil sa pagmamatigas, kung hindi para sa sarili nito, para na rin sa kapakanan ng kanyang mga bihag na kasamahan. Ngunit sa kanyang isipan, nagngangalit siya. Nagsumpa siya at tinawag silang mga kaawa-awang rebelde. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lamang sila sumusuko. Hindi ba't binigyan na niya ng leksyon ang mga sugo na kanyang pinatay? Mayroon siyang utos sa isang pangkat ng mga Judgment Army. Maaari siyang pumunta saan man basta't lumalayo siya sa Grey Castle. Gayunpaman, sinubukan siyang patayin ng mga baliw na ito. Kung hindi niya hiniling ang ilan sa kanila pabalik kay Pope Maine. Ang ulo niya ay malamang na nakabitin na sa mga pader ng kastilyo ngayon. Gayunpaman, sa 20 Judgment Army na pinaghirapan niyang ingatan, karamihan ay patay na o lubhang lumpo. Pagkatapos ng labanan, 2 o 3 na lamang ang nakatayo pa. Muli siyang nagmura, kung hindi lamang sa demonyong aklat na iyon, matagal na niyang hinati-hati si Farina. Ngunit hindi man lang kumurap si Farina. Sinabi niyang hindi niya alam kung talagang tapos na ang simbahan, ngunit siya ay tiyak na tapos na. Hindi niya tinawag itong Count Lorenzo, tinawag niya itong isang taksil. Inamin niyang hindi niya inaasahang marami pa. Siyang natitirang mga mandirigma, ngunit ngayon, alam niya na paubos na siya. Kaya naman desperado siya sa banal na aklat. Obvious na gusto niya ang lahat ng sikreto ng simbahan, tulad ng pamana ng mga papa, at kung paano lumikha ng mas maraming Judgment Army o anumang bagay upang mapanatili ang kanyang kaawa-awang panig. Ngunit kahit papaano, napanatili ng simbahan ang kanyang katayuan. Galit na galit si Lorenzo, sinampal niya ito ng malakas at sinakaw sa leeg, hinihiling na sabihin nito kung ano ang gusto niya. Ngunit nginitian lamang siya ni Farina. Sinabi ni Lorenzo na wala na siyang pasensya at wala siyang panahon para maglaro kaya inutusan niya ang mga kabalyero na putulin ang mga binti ng kasamahan nito.
Nagtaas ng kilay si Furina at sinabihan siyang tumigil sa pag-arte. Pagkatapos ay tinuya niya ito, sinabing ang mga daliring ipinadala nito noong nakaraang beses, ang mga sinasabi nitong sariwa. Ngunit itinuro na tuyo na ang dugo at naging maitim na. Sarkastiko niyang tinanong kung masyado na ba itong naging kampante kamakailan at hindi na nito matindaan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng patay at buhay. Ang totoo sa simula pa lang na pinatay na nito ang lahat ng kanyang kasamahan. Ang mga bahagi ng katawan ay tira-tira lamang mula sa mga bangkay. Tahasang sinabi ni Furina na hindi man lang siya ang kasalukuyang papa, kaya imposibleng nahawakan niya ang banal na aklat. Marahil may alam si Lord Thor, ngunit kung mayroon man, hindi niya ito binanggit sa kanya. Sinabi niya na walang sino man na buhay ngayon ang makakatuklas kung paano gumawa ng mas maraming Judgment Army. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Lorenzo. Naniniwala siyang ipinadala ni Thor si Furina sa Wolfheart sa isang dahilan lamang. At iyon ay upang muling itayo ang simbahan. Kung wala ang banal na aklat, paano sila makakalaban sa Grey Castle? Tumawa lamang si Furina at sinabi sa kanya na kahit na mayroon silang mga mandirigmang iyon, wala silang laban sa Grey Castle. Gusto lamang ni Thor na protektahan ang natitira at hayaan ang mga nakaligtas na mamuhay sa natitirang araw nila ng payapa. Umiling si Lorenzo at hindi siya naniwala sa kahit anong sinabi nito. Kung iyon ay totoo, bakit nila sinubukang salakayin ang lungsod na ito? Sinasabi niyang malinaw na hinahanap nito ang tagwan, pera, pagkain, at syempre ang mga armas. Ipinangatwiran niya na ibinigay ni Thor sa kanya ang mga Judgment Army. Kaya malinaw na hindi lamang ito tungkol sa kaligtasan. Bumantong hininga si Furina. Kung naniwala man siya o hindi, hindi na. Mahalaga pa, ngunit itinuro pa rin niya na ang lahat ng pagdanak ng dugong ito ay nagsimula sa kanya. Kung hindi niya pinatay ang mga sugo, hindi sila kailanman sasalakay sa simula pa lang. At sa lahat ng mga pagpipilian, pinili niya ang pinakamasama. Sinabi niya na ang pinakaiinisan niya ang mga taksil. Tinalikuran ni Lorenzo ang tiwala ng kanyang kabanalan na si Oberlin at hindi karapat-dapat sa tahimik na buhay na ibinigay sa kanya ni Thor. Inamin niyang pinagsisisihan niyang hindi niya mismo ito pinatay, ngunit alam niyang makikita ng mga maharlika ng Wolfheart sa lalong madaling panahon ng kanyang panlilinlang at sasabihin na hindi siya kailanman magiging isa sa kanila. Para sa kanila, isa lamang siyang taksil na naghihintay ng katapusan. Ang kanyang mga salita ay hindi nagpagalit kay Lorenzo, sa halip ay kumalma siya. Naunawaan niyang sinusubukan siyang udyukan ni Furina na patayin siya para lamang protektahan ang aklat. Ngunit hindi siya magpapaloko. Pinaalalahanan niya ito na bukod sa mga nakaimbak na supply, ang kastilyo ay nag-iingat din ng mga lumang kagamitan na ginagamit sa pagpapahirap sa mga mangkukulam. Bagamat hindi siya isang mangkukulam, interesado siyang malaman kung gaano katagal siya tatagal. Sa loob ng bulwagan ng kastilyo, si Lorenzo ay nagdabog palabas at padabog na bumasag ng isang tasa. Nasa masamang kalagayan siya dahil hindi niya maarang ang mga ruta ng kalakalan o maisara ang mga daungan dahil ang paggawa nito ay magdudulot ng hinala. Ngunit kung hahayaan niya ang mga bagay-bagay, ang mga negosyanteng iyon na gumagapang sa paligid ay parang mga especially iya. Kakaunti ang kanyang mga tauhan, at kailangan niyang muling itayo ng mabilis ang kanyang lakas, ngunit hindi niya makuha ang kailangan niya. Sa sandaling iyon, lumapit ang Katiwala na may balitang inakala niyang mahalagang marinig. Wala sa mood si Lorenzo, ngunit tiningnan ng Katiwala ang basag na tasa at sinabing ang balitang ito ay maaaring makatulong sa kanya mula sa kasalukuyang gulo. Nakuha nito ang atensyon ni Lorenzo. Iniulat ng Katiwala na malapit sa hangganan ng Dawn, may mga taong patungo sa Cage Mountain. Binaliwala ito ni Lorenzo, tinatanong kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Walang nagmamay-ari sa lugar na iyon at wala siyang mapapala roon. Ngunit sinabi ng Katiwala na hindi ito tungkol sa lugar, kung sino ang pumupunta doon. Ayon sa maraming mapagkukunan, walang iba kundi ang hari ng Grey Castle. Biglang nagbago ang mukha ni Lorenzo at humingi siya ng mga detalye. Ipinaliwanag ng Katiwala na ang impormasyon ay nakumpirma na ng ilang mga channel. Sinimulan niyang ailatag ang mga kamakailang galaw ng Grey Castle. Mga tropang nakatalaga sa paanan ng Cage Mountain, mga bilanggo ng death row na tinitipon mula sa buong kaharian ng Dawn. Sa kung anong kadahilanan, lahat ay naiulat na nagtatrabaho para kay Haring Roland.
Nang marinig iyon, sinubukan ni Lorenzo na pagtagpi-tagpihin ang lahat, Cage Mountain at mga bilanggo ng Death Row. Isang lumang tsismis ang agad na sumagi sa kanyang isipan. Tumango ang Katie wala, sinasabing naisip din niya ang parehong bagay. Ngunit hindi moari ni Lorenzo, nagtatanong kung paano nalaman ni Roland ang anumang bagay tungkol dito. Ipinaliwanag ng Katie wala na ang mga guho ay orihinal na natagpuan sa pamamagitan ng isang pagkakataon lamang. Gayunpaman, marahil ay sinuwerte rin si Roland. Ang mas mahalaga ay malinaw na malaki ang pagmamalasakit ni Roland sa lugar na iyon. Ayon sa ilang ulat, isang grupo ng mga taga-baryo ang minsan umalis sa tinatawag na sinumpaang templo na may mga kakaibang kayamanan, ngunit isa-isa silang namatay. Ngunit ang karamihan sa kayamanan ay napunta sa kamay ng mga lokal na maharlika. Isa sa kanila, ang konde ng Cliff Ridge, ay nagkaroon ng espesyal na interes. Naniniwala siyang hindi sumpa ang pumatay sa mga taong iyon, kundi ang mga mismong bagay. Bumili siya ng ilang piraso at nagsimulang magsaliksik. Matapos mawala ng mahigit 100 mananaliksik sa proseso, nakagawa siya ng nakakakilabot na pagtuklas. Ang mga tila ordinaryong bagay na iyon ay naglalabas ng nakamamatay na sinag at natuklasan niyang ito ay mga hindi nakikitang sandata na kayang pumatay ng walang bakas. Sa kasamaang palad, ang kayamanan ay hindi nakuha ang nais na resulta. Pagkatapos lamang ng ilang gamit, naubos ang enerhiya sa loob nito. Ang konde, sa kabila ng paulit-ulit na pagpapadala ng mga tao at maging ang pagsasapalaran sa paglalakbay mismo, ay hindi kailanman nalaman kung paano ibalik ang nakakamatay na sinag. Sa huli, itinala niya ang buong pangyayari sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Umaasang matutuklasan ng mga susunod na henerasyon ang sagot. Ang kayamanang iyon sa tala-arawan ay muling nagpalipat-lipat ng mga kamay. Makalipas ang 100 taon, nang ang simbahan ay sumakop sa rehiyon, pareho itong inangkin. Ipinaalala ng Katie wala kay Lorenzo na interesado rin siya sa bagay na iyon nang una niya itong matagpuan. Ngunit pagkatapos na walang makuha mula rito, basta na lamang niya itong itinapon sa bodega. Ito ay dapat sanang ipapadala sa banal na lungsod para sa pagsusuri. Ngunit dumating ang nakapipinsalang pagkatalo sa Coldwind Ridge, at ang ganap na pagbagsak ng simbahan. Ang buong bagay ay malamang na matagal nang nakalimutan. Ngayon lamang, nang paalalahanan ng kanyang Katie wala, bahagyang naalala ni Lorenzo ang anuman dito. Pagkatapos ay sinabi niya sa Katie wala na magpatuloy. Iminungkahi ng Katie wala ang isang posibilidad, sinasabing paano kung nabalitaan ni Roland ang katulad na kayamanan mula sa iba pang mga guho. Marahil ay natutunan pa niya kung paano muling buhayin ang mga ito. Kung totoo yun, at kung maaari nilang makuha ang impormasyong iyon. Ito ang magiging pinakamahusay na kapalit sa mga Judgment Army. Sumang-ayon si Lorenzo at sinabing ang ganitong uri ng sandata ay tahimik, hindi nakikita, at nakamamatay. Kaya sapat na ito upang takutin ang mga maharlika ng Wolfhard na manahimik. Maaari itong magbigay sa kanila ng panahong kailangan nila upang hanapin ang banal na aklat. Pagkatapos ay inutusan niya ang Katie wala na sumama sa kanya sa bodega. Kailangan niyang tiyakin na naroon pa rin ang kayamanan, at ang mas mahalaga, na ito ay protektado. Pagkatapos ng mahabang paghahanap sa makalat na bodega, sa wakas ay natagpuan nila ito. Sa unang tingin, inisip ni Lorenzo na hindi ito naiiba sa isang patag na pinakintab na granite. Ngunit sa sumunod na segundo, nagsimulang kumislap ang bagay. Maging ang Katie wala ay nabigla. Ang batong iyon ay tahimik ng mahigit 1 siglo, at ngayon, bigla na lamang itong tumugon. Hindi makapaniwala si Lorenzo sa tiyempo. Kung kailan lumitaw ang mga tauhan ni Roland sa sinumpaang templo, saka naman nagsimulang tumugon ang natutulog na bagay na ito. Sinabi niya sa Katie wala na pumunta mismo sa Cage Mountain nangangatwiran siyang wala siyang tiwala sa iba maliban sa Katie wala. Tungkol sa pera o mga supply, wala siyang pakialam kung magkano ang gastos. Ang gusto lang niya ay impormasyon. At isang huling bagay, ipinaalala niya dito na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat malaman ng hari ng Grey Castle ang tungkol dito. Maaaring dinurog ni Roland ang simbahan, ngunit ang kayamanang ito ang maaaring tanging paraan upang makalaban sila. Muling nagbago ang eksena, sa pagkakataong ito sa isang maginhawa at mataong taberna. Isang lalaking nakakapaang pumasok, at sa parehong mesa ay may isang lalaking kumuha ng inumin.
Nagkukunwaring humihigop habang sinusuri ang silid. Nang matiyak na walang nakatingin, yumuko siya at tahimik na nagtanong kung kumusta na siya. Patuloy na nagtatawanan at nag-uusap ang mga tao, walang pumapansin sa kanila. Sumagot ang lalaking kaharap niya na si Farina ay buhay pa ngunit hindi maganda ang kalagayan. Araw-araw, ang kanyang mga hiyaw ay umaalingaw-ngaw sa mga bulwagan at nag-aalala siya na sa ganitong takbo, hindi siya magtatagal. Inaasahan na iyon ng lalaki. Mula nang mabaigo ang kanilang pag-atake sa kastilyo, halatang ang mga nabuhay ay magdurusa. At bilang kanilang pinuno, si Farina ang tiyak na magdadala ng pinakamatinding hirap. Gusto ng traidor ng impormasyon at gusto rin siyang sirain. Sa pagkabigo, kinuyam ng lalaki ang kanyang mga ngipin. Pinagsisisihan niyang pumayag sa kanyang plano. Ang pagpapakuha sa kanya ng atensyon ng kaaway at hayaan ang mga Judgment Army na umatake mula sa gilid. Noon, sinabi rin sa kanya na kung magbago ang labanan, dapat silang umatras. Sabi niya dapat nanatili siya at namatay kasama ng iba. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong ang isa pang tao kung ano ba talaga ang gusto ni Lorenzo. Bakit hindi na lang ibigay sa kanya? Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na hinahanap ni Lorenzo ang isang bagay na wala sa kanilang pag-aari. Ano man ang gusto niya ay nawala sa pagbagsak ng Hermes. Nang marinig ito, yumuko ang isa pang lalaki sandali para manalangin. Nakita ng lalaki na ito ay Iron Echo. Dati, ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang sa maraming ordinaryong tagasunod na hindi niya pinag-iisipan ng 2 beses. Ngayon, umaasa siya sa katapatan ng isa sa pinakasimpleng mananampalataya sa paligid. Gayunpaman, ang mananampalatayang ito ay mas deboto kaysa sa marami na dating matataas na opisyal ng simbahan. Sa paanuman, hindi siya nag-aalala na ito ay isang patibong dahil alam niyang wala na siyang natitira. At kung ang lalaking ito ay isa sa mga especially iyan ng traidor, dapat sana ay halata na ngayon na wala siyang anumang halaga na mayaalok. Di nagtagal, tumayo ang tapat na tagasunod at sinabing kailangan na niyang bumalik bago maghinala ang mga tagapamahala. Binanggit niya na babalik siya sa loob ng 3 araw at nagtanong kung magkikita silang muli dito, na tinanguan ng lalaki. Habang ibinabalik niya ang kanyang kapa, casual niyang binanggit na may isa pang bagay na dapat niyang malaman. Sinabi niya na nagtipon ng mga tauhan ni Lorenzo ng isang maliit na puwersa at tila patungo sa hangganan ng Cage Mountain. Hindi siya sigurado kung kapaki-pakinabang ang impormasyon, ngunit maaari itong makatulong. Nagpasalamat ang lalaki at pinanood siyang umalis. Humigop siya muli sa kanyang inumin. Pagkatapos ay inisip ang Cage Mountain at may naalala. Marahil, may pag-asa pa. Mabilis niyang kinuha ang dokumentong iniwan ni Lord Thor bago tumalon mula sa mga pader ng lungsod. Binanggit nito ang kasaysayan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo at ang pinagmulan ng tinatawag na banal na digmaan. Ang sikreto ay nakagulat sa lahat. Ngunit ngayon ay malinaw na kung bakit labis na nagpumilit si Thor na ilikas ang Hermes. Bigla niyang naunawaan kung bakit siya desperado na ilabas silang lahat. Noon, si Lorenzo ang inatas ang mangolekta ng mga supply sa buong Wolfheart at ang kayamanan mula sa Cage Mountain ay hindi eksaktong isang lihim. Ngunit kung nakarating man ang kayamanang iyon sa Hermes, hindi niya alam. Sa pagtingin niya rito ngayon, parang hinahabol din ng hari ng Grey Castle ang parehong bagay. Alam niyang maaaring mag-atubili ang mga maharlika ng Wolfheart, ngunit tiyak na hindi si Roland dahil walang sinuman ang makakalaban sa kanyang hukbo. Marahil ay magagamit niya ito sa kanyang kalamangan at hayaan si Roland na harapin ang traidor. At kapag nangyari iyon, sa wakas ay may iligtas si Farina. Inisip niya ang ngiti ni Farina. At sa sandaling iyon ay nagpasya siya. Sa pagkakataong ito ay ililigtas niya ito. Sa pagkakataong ito ay hindi siya mabubuhay ng may panghihinayang. Ang eksena ay lumipat naman sa 3 bayan sa hangganan. Si Celine at ang iba pa ay ilang oras nang naghuhukay sa mga talaan ngunit wala pa ring natatagpo ang impormasyon na malapit kahit mula sa mga sinaunang sibilisasyon sa ilalim ng lupa. Binanggit niya na ang unang nakasulat na pagbanggit sa malayong timog na lupain ay lumitaw mga 860 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang talaarawan lamang ng paglalakbay na isinulat ng isang mangkukulam. At kahit noon, ilang linya lamang ang sapat upang kumpirmahin na ang rehiyon ay desyerto na noon pa man. Lubos na pagod, ang tatlo ay tuluyang bumagsak sa sahig. Iminungkahi ni Roland na magpahinga muna sila.
Sinabi ni Celine na gusto niya, ngunit hindi mapakali ang kanyang katawan. Ang tuklas na ito ay napakalaki at tinawag pa niya itong nakakagimbal. Hindi lamang nito binago ang pag-unawa ng federasyon. Marahil ay nagbabanta itong muling isulat ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. Nakaramdam ng labis na pagkabigla si Celine, sinasabing kakaiba ito. Parang bigla niyang naintindihan ang napakaraming bagay at gayunpaman parang may malaking bagay na kumawala sa kanyang mga daliri. Sinabi ni Roland na normal lamang iyon at binanggit na habang mas marami kang natututuhan, mas lalo mong napagtatanto kung gaano kaliit ang iyong tunay na alam. Sa huli, aniya, ang lahat ay laging nauuwi sa tatlong pangunahing tanong. Natural, lahat sila ay nagtatakang nagtanong kung ano ang tatlong tanong na iyon. Itinaas ni Roland ang tatlong daliri at saka sinabi, "Sino ako? Para saan ako lumalaban? At sino ang lumalaban para sa akin?" Ang tatlo ay napakurap, natigilan sa isang segundo. Pagkatapos ay bigla silang sumugod, nagtutulungang biruin si Roland. Pagkatapos ay iginiit ni Roland na sinusubukan lamang niyang pag-aanan ang kapaligiran. Tahimik itong inulit ni Pasha, sinasabing parang simple lang. Ngunit kapag sinubukan mo talagang sagutin, hindi ito madali. Gayunpaman, sinabi ni Alethea na madali lang ito. "Ako si Alethea," buong tiwala niyang sabi. "Ako ay mula sa Tekira. At babalik ako sa Tekira." Inabot ni Celine ang ulo niya at ginulo ito. Sinabi niya na minsan, talagang naiinggit siya kay Alethea. Ang isang simpleng isip, kung tutuusin, ay maaaring isang uri ng biyaya. Mahinang ngumiti si Pasha at nagpasalamat kay Roland. Ang kanyang maliit na biro ay talagang nagpaga ng kapaligiran. Ngunit ang medyo nagulat sa kanila ay si Roland mismo. Ipinaliwanag ni Roland na ngayong nakumpirma na nila ang eksaktong lokasyon ng digmaang banal at ang pagkakaroon ng isang hindi kilalang lahi, wala nang saysay ang maghintay pa. Iminungkahi niya na magdaos sila ng pulong, pagkatapos ng lahat, mas maaga malaman ng lahat, mas mabuti. Ang tatlo ay ngumiti at sabay-sabay na sinabi, "Masusunod po, mahal na hari." Hindi nagtagal, ang lahat ng mga opisyal ay natipon na sa kastilyo. Nang may lahad na ang buong kwento, si Tilly ang unang nagsalita. Tinanong niya kung ito ang digmaang banal, kung gayon sino ang nanalo. Hindi ang mga demonyo, tingnan mo ang mga demonyo, mga sibilisasyong nasa ilalim ng lupa, o kahit na mga tao. Kaya nasaan sila? Ngayon, binanggit ni Pasha ang dalawang parirala mula sa mga tala ng sibilisasyong nasa ilalim ng lupa. Ang mahika ang nagpapaganda sa atin, at ang paggamit ng mahika ay ang pag-akyat sa hagdan ng banal na kalooban. Tanong niya, kung lahat ng panig sa digmaang banal ay mga tagapagtaguyod ng mahika, maaari bang ang mga nanalo ay nakapagpatuloy pa? Baka itinulak pa ang mahika sa isang bagong antas at basta na lamang naglaho sa isang lugar na hindi makita ng iba. Nanatiling tahimik si Roland, ngunit tiyak na nag-iisip siya. Malinaw na nagbuhos ng seryosong pagsisikap ang mga mangkukulam ng Tekira sa kanilang teorya, kahit na hindi ito ang perpektong teorya. Ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa sa pagkibit ng balikat at pagsasabing hindi natin alam. Karaniwan, kung mas malakas ang isang sibilisasyon, mas matagal dapat tumagal ang mga bakas nito. Ang mga sinaunang tao ay nagtayo gamit ang dayami at putik, bigyan mo ng 1,000 taon, at lahat ito ay magiging alikabok. Ngunit ang mga konkretong gusali sa Neverwinter ay mag-iiwan pa rin ng mga bakas pagkaraan ng maraming siglo. Kaya ang isang sibilisasyong sapat na makapangyarihan upang manalo sa digmaang banal, at gayunpaman ay tila nag-iwan lamang ng halos wala. Ang katotohanang mga scrap lamang ang natira sa mga nakalimutang guho, na mahirap na hindi isipin ang isang bagay. Dahil kung kahit ang tagumpay ay hindi mapigilan ang paglaho ng sibilisasyon, kung gayon ito ay maaaring magpaisip sa mga tao. Ano ang saysay ng pakikipaglaban? At sirain ang kanilang paniniwala. Idinagdag ni Edith ang isa pang detalye na ang mga mural na natagpuan nila ay ipininta noong hindi bababa sa 1400 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng digmaang banal na naitala ng tao ay maaaring hindi ang una. Sumang-ayon si Roland sa kanya ngunit nag-aalala siya na ang pagbabago ng terminolohiya ay maaaring makalito sa mga bagay-bagay. Kaya binigyan niya ang sinaunang labanang iyon ng isang bagong pansamantalang pangalan na tinawag itong nawalang digmaan. Kung ito man ang una, pangalawa, o pang-10 ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pag-unawa kung ano ang nangyari.
Pagkatapos ay nagtanong si Berev tungkol sa kampanya sa Tagsibul at kung dapat nilang ipagpatuloy ang nalalapit na pagkilos militar. Sinabi ni Roland sa kanya na magpatuloy. Kahit na may hindi mabilang na mga misteryo na natitira sa tinatawag na digmaang banal, hindi nila kayang huminto. Sinabi niya na marahil ang digmaan mismo ang 100 pasulong, isang paraan upang mas mapalapit sa pagbubunyag ng mga lihim. Ngunit kung matatalo sila sa mga demonyo, kung gayon wala ng pag-asang matuklasan ang anumang bagay. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila itinutulak pabalik ang mga demonyo, pupuksay na nila ang mga ito sa matabang kapatagan ng tuluyan. Tumayo ng matayog si Roland at sinabi sa lahat na hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng mas maraming espasyo para sa paglago ng Neverwinter. Ito ay tungkol sa paglalagay ng pundasyon para sa sukdulang tagumpay. Dahil doon, lubos na naghanda ang Neverwinter. Nakipagkita si Roland kay Thunder sa huling pagkakataon. Si Thunder ay handang-handa na at sinabing halos hindi na siya makapaghintay na maglayag patungo sa Shadow Island. Sinabi niya na bawat segundong ginugol niya sa pagmamaneho ng higanteng bakal na iyon, iniisip niyang hinihiwa nito ang hangin at alon ng karagatan. Kung sa kanya lang, didiretso na lang siya sa abot tanaw. Ngunit pinutol siya ni Margaret at pinaalalahanan siya na ang gayong hakbang ay mag-iiwan sa kanila na nakahinto sa kalagitnaan ng dagat na kulang sa pagkain at sariwang tubig. Bukod pa dito ang mga mamumuhunan na nagbuhos ng pera sa kanya at sa barko ay hindi matutuwa kung iiwan niya sila sa dagat. Hindi niya planong hindi na bumalik sa fjord. Bumuntong hininga si Thunder matapos marinig ito. Ipinaliwanag niya na sinusubukan lamang niyang ipahayag kung gaano siya kasabik. Ngunit tama si Margaret, hindi na lang ito ang kanyang paglalakbay. Para sa mga fjord, ito ay mas malaki kaysa sa anumang ekspedisyon sa kasaysayan. Ang mga bagong ruta sa dagat ay nangangahulugan ng mga bagong kayamanan at walang samahan ng mga mangangalakal ang makakatanggi sa ganoong pangako. Kung gusto niyang gawin ito ng tama, kailangan niyang bumalik agad at maghanda ng maayos. Sa ngayon, masasabi na ni Roland na lubos nang natutunan ni Thunder ang pasikot-sikot ng barkong bakal na iyon sa nakalipas na ilang buwan. Bumaling si Thunder kay Anna at nagpasalamat sa lahat ng mga pagbabagong ginawa niya sa istruktura ng barko. Inamin niya na hindi niya inakalang ang gayong kalaking barkong bakal ay makakalampas sa isang tradisyonal na 3 layag na bangka. Si Anna naman ay may kahilingan. Ang barko ay nasubukan lamang sa mababaw na baybaying tubig. Kung maaari, hiniling niya kay Thunder na magbalik ng ulat ng nabigasyon sa malalim na dagat. Sa isip niya, dapat itong isulat gamit ang bagong waterproof na tinta ng Neverwinter at Tatokon sa mga airtight na bag sakaling mahulog ito sa dagat. Nagulat si Thunder ngunit mabilis na tumango at sinabing gagawin niya ito. Mayroon ding ibinigay si Roland para sa kanya. Kailangan ni Roland na mag-recruit si Thunder ng isang grupo ng mga explorer. Hindi ito para sa Shadow Island. At sinabi niya na ito ay tungkol sa Endless Cape. Tinaas ni Margaret ang isang kilay. Narinig niyang ang lugar na iyon ay buhangin at itim na tubig lamang, wala talagang pakinabang iyon. Pareho ang inisip ni Roland, ngunit ngayon, pinaghihinalaan niyang maaaring higit pa ito sa inaakala. Hindi ito partikular na mapanganib, at hindi nangangailangan ng mga elite na espesyalista. Ang pinakamahalaga ay ang bilang. Sinabi ni Thunder na maraming adventurer. Sa mga fjord kaya nagtanong siya tungkol sa pamantayan sa pagpili. Sumagot si Roland, wala. Hanggat sila ay mga explorer, kwalipikado sila. At simple lang ang kasunduan. Maghanap ng anumang bagay doon. Kahit isang bato lang mula sa isang guho ay may gantimpala, ngunit kailangan ito ay mula sa Endless Cape. Nagulat si Thunder at nagtanong kahit isang ladrillo. Kinumpirma ni Roland na hanggat ito ay mula sa Endless Cape, at oo, ang alok ay nananatili hanggat siya ay nananatiling hari. Tumango si Thunder at sinabing naiintindihan niya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang usapan sa barko at nagtanong kung mayroon na itong pangalan. Sinabi ni Roland na oo at plano niyang tawagin itong Snowwind. Nagustuhan ni Thunder ang tunog nito ngunit nagtanong kung maaaring medyo malambot ito para sa isang bagay na gawa sa bakal. Ipinaliwanag ni Roland na ang tunay na lakas ay nasa balanse tulad ng kung paano pinagsasama ang kapangyarihan at lambot. At higit pa riyan, ang pangalan ay nagdadala ng pakiramdam ng mabuting kapalaran. Sa swerte sa kanilang panig, marahil ay dadalhin ng Snowwind si Thunder at ang kanyang mga tauhan ng ligtas sa anumang maaaring mangyari sa dagat.
Pagsapit ng gabi, nagtungo si Roland sa pantalan. Naroon si Joanne, nagpapaalam sa iba pang miyembro ng kanyang maliit na grupo. Sina Lightning, Lorca, at Maggie ay dumating lahat upang magpaalam. Hindi mapigilan ni Maggie ang kanyang luha. Gayunpaman, si Lightning ay hindi ang karaniwang sarili niya at talagang tahimik. Inakbayan ni Lorca si Maggie, nag-aalok ng kaunting aliw habang ikinakaway ang kanyang mga kamay upang magpaalam. Pagkatapos, dahan-dahan nagsimulang umalis ang Snowwind sa pantalan. Nakatanaw doon si Roland. Nararamdaman niya kung paano nagbabago ang lahat ay sumusulong sa kani-kanilang paraan. At kahit na pansamantalang maghihiwalay ang mga magkapatid, hindi ito isang palom kundi isang pansamantalang paglisan para sa nalalapit na pagkikita muli.